my beloved Boss Mike Cervera. Eto na. Bakit nga ba pinag-iinitan ng mga hinayupak na mga damuhong mga politikong napakaraming pwede namang pagtuunan ng pansin, mga kababayan? Bakit itong PCSO ang ngayon ang kanilang pinupunterya? Naloko na. So, eto na nga mga kababayan, pasok! Sa tawag na PCSO. PCSO, dito maaaring manalo ka ng limpak-limpak na papremyo at syempre, dito maaaring magbago ang buhay mo. Oo, 'di ba? Sino ba ang hindi umasa diyan? At sino ba ang hindi nabago ang buhay matapos manalo nga diyan? Hindi ba't napakarami nga nating nababalitaan diyan ng mga nananalo? Yung iba pag nanalo sa loto, ganito kasi 'yan, mga boss, dalawa lang 'yan, mapapalago nila or hindi nila mahahawakan. O kaya nabigla sila sa dami bigla ng pera, akala nila hindi na mauubos. Ngayon, mga kababayan, meron akong kilalang mga ganon, yung mga nanalo. Diyan, sa may katabing subdivision namin. Nanalo, nagpatayo ng bahay, ganyan, di ba? Nagpatayo ng bahay, bumili ng sasakyan, dumami ka mag-anak, lahat nakisiksik sa bahay, mga kababayan. Hindi marunong magnegosyo, di ba? Sumama sa mga barkadang, sumabay sa mga barkadang mayayaman. Alam nyo, mga kababayan, kapag kahit gaano kadaming pera nyo, kung hindi rin kayo marunong humawak ng pera, babalik at babalik kayo talaga. Siya kung ano yung inyong pinanggalingan. Kita nyo, no? Nanalo. Unti-unti na ibenta yung mga sasakyan. Unti-unti na ibenta yung mga mga nabili na acquire nila ng mga property nung nanalo sila ng limpak-limpak na salapi. 'Di ba? Tuloy-tuloy 'yon. Nalulong sa casino. Ganon, 'di ba? Gastos dito, gastos doon. Gala dito, gala doon, na walang pumapasok. Ang hirap kasi, mga kababayan, sa atin, kung gastos lang tayo ng gastos nang walang pumapasok, kahit gaano rin talaga karami ang pera, mauubos 'yan. So, eto na nga. Pasok! Kinubra na po ng Ultra Lotto jackpot winner ang premyo niyang 472 million pesos. Ayan, no? Mga nanalo, tignan nyo, may mga takip talaga yung mga muka, no? Kasi, mahirap din naman talaga, mga boss, na nakikita yung mga itsura. Kita nyo yung mga nanalo, cheque, nandun. So, hindi mo naman, pagka sinom mo naman ito, hindi mo makikita yung pangalan kung sino yung nanalo, eh. Pero alam nyo ba, sadyang napaka-kontrobersyal ng ahensyang ito. Etong picture na ito. Ayan, di ba? Ay, napaka-kontrobersyal ngayon nito. Paano ba naman Naloko na. Siyempre, tulpo yan, di ba? Kailangan niyang magpakitang gilas. So, kailangan, kunyari, may makitang trabaho yan. Na ginagawa dyan sa Senado. Para ang mga kamera nakatutok sa kanya. Tulpo! Galing-galing! Naloko na. Di ba? Very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Edited daw, yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, Ayan sinagot na, di ba? Na kung ano yung sagot, kung bakit inedit at inamin naman ng inedit, di ba? Maliwanag, di ba?
Oh, tinanong niya, oh, edited ito. Oh, yes, yes, 'di ba? Sabi ni ano, edited po 'yan. Oh. Ngayon, oh, bakit kailangan i-edit? Oh, sinagot na para daw maprotektahan yung mga nananalo. Oh, sige, tuloy natin. So inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part po 'Di ba? Oh, again. Oo, di ulitin ko lang din yung sagot ko. Ulit eh. 'Di ba? Sinagot na nga yung ano, yung tanong niya, inulit pa rin ulit yung tanong niya. So, ibig sabihin, paulit-ulit lang. Ganun. Naloko na. Pansinin nyo. Oh, hindi ko ikakat. Ayan, pasok. Ang ahensyang ito. Itong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify. Ang kulit eh, di ba? Narinig nyo? Diyos ko po, nakakaloka. Tawa ko talaga ng tawa dito kaya Tulfo rito. Oo, grabe, di ba? Ito yung damit. Pero tila, Yan na. pinag-iinitan at nagiging libangan na rin ata ng mga politiko na silipin ang ahensyang ito. Gaya Ayan na. Oh, pinag-iinitan daw. Pero tila pinag-iinitan at gawing libangan na rin ata ng mga politiko na silipin ang ahensyang ito ni Senator Rapi Tulfo at ni Senator Amy Marcos. Naloko na. Bakit? ni Senador Rapi Tulfo at Senator Amy Marcos. Sinibak nyo, tinanggalan nyo sila ng hanap buhay, pinatay nyo, in short. Tingnan nyo kung paano to kung paano to umatake si Senator Tulfo yung pagdidiinan niya yung pinatay nyo, gano'n, yung parang yung parang hindi pa man din nag-uumpisa yung inyong hearing, yung pagdinig dyan sa Senado, masamang-masama ka na siya paningin ng maraming Pilipino. Di ba? Kita nyo pakinggan nyo lang, i-analyze natin. Game. Galingan mo, Senator. Idol. Sinibak nyo, tinanggalan nyo sila ng hanap buhay, pinatay nyo, in short. Pero yung kita sana napupunta sa kanila, napunta ngayon sa Pacific Online Systems Corporation. Eto kasi yan, mga kababayan. Yung sinasabi niyang kumpanya, wag na nating banggitin. Total siya naman nagbanggit. Kasi yan ay kontrata na nadatnan netong si Mel Robles. Na maganda rin naman, kaya siguro inapprove ng nakaraang administrasyon. Ano yon? Dito mapapadali yung yung pagtaya nyo sa mga senior citizen na gustong makipagsapalaran dyan sa loto, ay hindi na lalabas ng bahay. Hindi ka na pupunta ng mall, hindi ka na pupunta ng palengke, hindi ka na pupunta sa kanto. So, eto ay apps na lang. So, sa apps na yon, doon na lang kayo tataya. Di ba? Ang pinupunto naman netong si Idol, alam nyo kung pinatay nyo yung mga outlet, yung mga naghahanap buhay. Ilan yon? 2,000 daw mahigit, mga kababayan. So 2,000 mahigit na negosyanteng kumuha ng outlet o franchise ng Lotto outlet. Ngayon, mga kababayan, si Senator Tulfo hindi niya yata naiisip na mas maraming makikinabang, milyon-milyong mga tao ang maaaring makinabang kung hindi na nga aalis, di ba? Sa bahay, sa cellphone mo na lang, doon ka na lang tataya tulad ng mga ginagawa ng mga scammer, di ba? Pero eto, mga boss, legit kasi ito ay pinapaandar ng gobyerno.
under sa PCSO. Di ba mas madali at napaka ng mga taong mananaya. Tulad ngayon mga kababayan, ngayong araw, halimbawa dapat tataya ako. Kaya lang bigla akong may dumating na bisita. Uunahin ko ba yung pagtaya? Siyempre, wala na, hindi ka na maalis. Pero kung meron ng apps, mga boss, makakataya ka. Pag nakataya ka, lalaki ang revenue, ang kita ng PCSO. Naloko na. Hindi napag-aralan ni Senator yun. Tuloy. Meron kayong pinatay na pagkarami-rami, libo ang pinatay ninyo. Kita mo, meron kayong pinatay, pagkadami-dami, libo ang pinatay nyo. Naloko na. Diba? Umaten ka doon, parang hindi pa man din nag-uumpisa. Pag si Senator Tulfo ang nag-imbestiga sa'yo, wala na. Masamang-masama ka na sa tingin ng mga tao. Diba? Siyempre yung iba, bakit nga pala? Hala, anong ginawa nyo, PCSO? Bakit ganyan, di ba? Sa mga hindi na, hindi naiintindihan masyado kung ano yung mga issue, di ba? Boss Dan Orbina. Yung po yun, mga kababayan, ha? Kita nyo yung mga banat niya. Pasok. Isa lang ang inyong binuhay kapalit ng 2,000. Ito na nga yung online. Tingnan nyo. Isa lang yung binuhay nyo kapalit ng 2,000. Eto na nga yung online. Naisip ba ni Senator Tulfo yung mga mananaya na hindi na nga nakakalakad, na hindi na nakakaalis sa bahay? Yun po yun, mga kababayan, ha? Alam ko, gets nyo. Naloko na. Press 1 sa mga nakagets! Naloko na. Mr. Chair, that is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show that... Who are you to say it's Baseless! Diba? Walang basihan. Wala naman talagang basihan. Kasi nga ang babaw baseless? Mr. Chairman... Wait a minute. 2,000 na talagang given na yung numbers na sinasabi niya, exact numbers yan, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Am I right? Get your tickets. Nakita nyo? Pinipilit niya yun, nakipagtala yun doon. Kasi nga, basag na basag siya dyan Alam mo, sa totoo lang doon, sa ano na yun, parang na-topic na yata natin. Wala. Sa totoo lang, nakakahiya. Kung sa mga, sa mga amin, kababain. Sobra kababain. Naloko na. Yun. Anyways, mga boss, Maraming salamat muli. Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.